Usaping lupa, kwentong sakahan, mga isyu at hinaing na hindi batid ng karamihan. Espesyal na sektor ng lipunan. Tututukan dito sa Radar ng DAR. Isang mapagpalang hapon po sa ating mga kauso mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa araw na ito ay inyong matutunghayan ang isa na namang episode ng online show Radar ng DAR. Isang oras na talakayan ng mga kaganapan at iba pang development sa DAR. Ito ang magsisilbing avenue upang maiparating sa publiko, lalo na sa hanay ng ARBs, ang iba't ibang programa ng ahensya na magpapabuti sa kanilang mga lupaing sinasaka at matamo ang maayos na agricultural produce tungo sa malaking kita. Kaya naman, Direktor, ang programang ito ay ikot sa lahat ng mga kaganapan at iba pang initiatives ng DAR. Layunin po nitong maibahagi sa kapwa natin mga Filipino kung ano nga ba ang pinagkakaabalahan ng DAR at ano-ano ang mga programang maaring ma-access ng ating mga ARBs, gayon din ang partnership sa hanay ng national government agencies. At inaanyayahan po namin kayong manood at maging bahagi ng aming talakayan. Mapapanood ang ating live stream sa Facebook page na Agrarian Support Services. Maaari po kayong maging bahagi ng discussion sa pamamagitan ng chat box na inyong makikita dyan po sa inyong mga screen. Ang radar ng DAR ang siyang mag-uugnay sa hanay ng regional at field offices ng ahensya, gayon din ang hangaring mapabilis ang daloy ng impormasyon sa buong department. Kaya tumutok lamang po kayo sapagkat tinitiyak namin na hindi lamang kayo mabubusog sa impormasyon, kundi mag-uumapaw din ang inyong kaalaman tungkol sa Department of Agrarian Reform at mga inisyatibo ng ahensya. Hangad din po namin ang pangulad ng ating ARBs tungo sa tinatawag nating Sustainable Rural Development. At syempre, Direktor, ihatid namin sa inyo ang ilan sa mahalagang balita sa Department of Agrarian Reform. Umabot sa kabuuang 211,751 na titulo ng lupa ang naipamahagi ng Department of Agrarian Reform sa hanay ng Agrarian Reform Beneficiaries sa buong bansa para sa taong 2024. Kabilang dito ang 134,736 electronic titles or e-titles at 77,015 Certificates of Land Ownership Award or CLOAS sa ilalim ng regular na land acquisition and distribution ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Ito ang iniulat ni DAR Undersecretary for Policy Planning and Research Office, Attorney Luis Menrado si Pangulayan sa bagong lunsad na radio program ng DAR na pinamagatang DAR sa SOS sa DZRH noong February 1, 2025. Ayon kay Pangulayan, may kabuuang 203,839 ARBs ang nakinabang mula sa pamahalaan o pamamahagi ng titulo ng lupa at mayroong 126,810 ARBs ang tumanggap ng mga titulo sa ilalim ng Support to Parcelization of Land for Individual Titling or Split Project at 77,029 ARBs sa ilalim ng regular program ng LAD. Muling pinagtibay ng Department of Agrarian Reform at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang kanilang pangako sa pagpapahusay ng buhay pang-ekonomiya ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Nagpulong ang mga opisyal ng dalawang ahensya noong January 30, 2025 sa DAR Central Office at kanilang tinalakay ang mga estratehiya na naglalayong magbigay ng komprehensibong suportang serbisyo sa Bangsamoro ARBs. Pinangunahan ni DAR Undersecretaries Amihilda Sangkopan mula sa Office of Mindanao Affairs at ng inyong lingkod mula po sa Support Services Office kasama si Bangsamoro Director General for Agrarian Reform Taugan Kikay na namuno sa delegasyon ng MAFAR. Sa kasalukuyan, ang BARM ay mayroong 67,777 ARBs, 280 na mga organisasyon ng ARBs, at 112 Agrarian Reform Communities o ARCs na pawang nakatakdang makinabang mula sa hanin ng mga support services na dinisenyo upang mapabuti ang produksyon
at kabuhayang agrikultura. Kabilang sa support services ang pagpapaunlad ng infrastruktura tulad ng mga farm-to-market projects, gaya ng kalsada at tulay, pagbibigay ng mga common service facilities, gaya ng mga gamit sa pagsasaka, makinarya at kagamitan. Pagsuporta sa pag-unlad ng agri-enterprise na nakatuon sa pagbuo ng komunidad at pagpapalakas ng mga organisasyon ng air-based Islamic microfinancing schemes, tulong legal at mga serbisyo sa pagmamayari ng lupa at iba pa. Samantala, kinilala ang Department of Agrarian Reform, Camarines Norte, sa natatanging pagganap nito ng tungkulin na katatapos na Luzon Batch Competency Development and Advancement Program para sa Municipal Agrarian Reform Provincial Officers or MARPOS at Chief Agrarian Reform Program Officers o CARPOS. Ipinagmalaki ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Odessa A. Cabizudo ang mga nagawa ng grupo na nagpapakita ng kanilang dedikasyon at pagsusumikap. Ayon kay Cabizudo, ang pagkilalang ito ay nag-uudyok sa kanila na patuloy na magsikap para sa kahusayan sa paghatid ng mga programa sa reformang agraryo para sa kapakinabangan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Binigyang diin ni Cabizudo na nakamit ng DAR Camarines Norte ang 100% field validation accomplishment at nalampasan ang pandaigdigang target na 500 hektarya sa loob ng itinakdang panahon. Samantala, nakipagkasundo ang Department of Agrarian Reform sa tinatawag na strategic partnership sa pamahalaan ng Israel upang maisulong ang advanced agricultural development and innovation sa Pilipinas. Ayon kay DAR Secretary Conrado M. Estrella III, tinalakay nila ni Israel Ambassador Ilan Floss ang posibilidad na pagpapalakas sa kolaborasyon at cutting-edge farming technologies, rural development, at sustainable agricultural practices. Kinilala ni Estrella sa nasabing pulong ang matagal ng relasyon ng Pilipinas at Israel at binigyang diin ang matagumpay na pagpapatupad ng Agrarian Reform Program sa ilalim ng pamumuno ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Tinukoy din ni Estrella ang positive impact ng mga programa ng DAR sa kabuhayan ng agrarian reform beneficiaries habang binigyang diin ang ibayong pagpapalago sa kabuhayan ng mga nasa rural areas. Malinaw na talakayan, mga programa at isyong sakahan, kaganapang may patutunguhan, mga kwentong DAR, tatalakayin sa Usapang Agraryo. Nagbabalik po ang radar ng DAR at sa pagkakataong ito, Direktor, makakapiling po natin ang ama ng Project Management Service o PMS, ang isa sa mga Bureau ng Support Services na kaagapay ng ating agrarian reform beneficiaries sa pagpapaunlad at pagpapalago ng kanilang mga lupang sinasaka. Ang tinutukoy ko po mga kauso, walang iba kundi ang napakasipag at reliable director ng PMS. Walang iba kundi si Director Von Mark Mendoza. Director, good afternoon. Napakapalad ko naman dahil pinapagitnaan ako ng dalawang magagaling na director ng Support Services Office. Good afternoon, Director. Mas maganda po kayo sa hapon, Musek, at Director Eric, at sa lahat po ng ating mga nakasabay-bay sa programa Radar sa Sanar. Unang-una, nagpapasalamat kami dahil napaunlakan niyo po kami, Director Von. Pero una sa lahat, in a nutshell, ano po ba ang gampanin ng Project Management Office? Yes po, ma'am, PMS, Project Management Office, ay mandato na magiging bahay ng project development. Kanyang lahat ng development projects po ng Department of Agrarian Reform ay dito po sisimula sa ating sektor. Dahil napaka-significant ito, ma'am, dahil napapabilang po ang PMS sa support service sector. So tayo po ay do come up with development projects that will benefit primarily at mga
agrarian farm divisions. At karagdagan po, tayo dito ay tumatayo yung technical services. We also provide technical services to the office of the secretary, support services, sector, as well as other sectors na ating po katapatan. Tayo din po ang namumuno ng EFC, ang Task Force Collection, na sa kasalukuyan tayo po yung nananalangin yung at sa inyo rin po Gerardo, ang ating mga secretary ng Vice Director, ay pinag-usapan na po ngayon sa Senado, yung ating pinuntahan sa Senate, yung coordination ng mga DAR, Alternative Finance Credit Program. Once ito po na-approve, ay malaking tulong muli ang babahagi sa ating mga ARBOs, Government Beneficiaries Organizations. Kaya napakalaki pala talaga ng gampanin ng PMS or PMO. Anyway, Director Von, hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat. Meron tayong mga nade-develop na iba't ibang mga programa, lalo na dyan po sa inyo sa bahagi ng PMS, na sa tingin natin ay isang malaking programa na may kinalaman naman sa pagpapayabong ng ani at kita ng ating mga coconut farmers. Kasi parang lately, hindi na masyado nabibigyang pansin ang ating mga coconut farmers. Yes po, magagandang tanong yan, Dr. Eric. Meron po tayong ongoing na pag-usap sa ating kapitbahay ng Philippine Coconut Authority under the leadership of Administrator Dexter Rutero. At patatandaan nyo, Yusek, Dr. Eric, kasama ko kayo, tayo po nagkaroon ng exploratory meetings sa Ortigas na kung saan ay nagpag-usapan natin yung Coco-Queen Project. Hangarin po ng project na po ito ay ingat ang income ng ating mga farm beneficiaries who are in coconut farming. So we intend that after 5 years, tumaas po na at least by 15% ng income po ng ating mga coconut lalaging farmers sa ating within our ARCs. So we identified 10 provinces, 10 regions, comprising 25 provinces. As we speak, ay ating na po pinaplansya yung draft MOA na nakapareview po natin sa sektor legal. At once na tapos po yun, ma'am, hopefully ang target natin ay hanggang end of first week of March ay magkaroon po ng pirmahan ng the Department of Agrarian Reform at ang BCC. Maisip ko lang, Director Von, if in case na on time yung pagkakapirma natin dyan sa tinatawag natin na Memorandum of Agreement, when do we expect na makakapag-umpisa itong programang ito? Well, God's grace, within the first quarter or early part of the second quarter of the year. Matutuwa yung mga coconut farmers po natin yan. Yes po. Ang laking tulong yan sa kanila. So with the effort yan ng ating PMS, sa pangunguna nga po ni Director Von Mark Mendoza. Pero para naman po, Director Von, sa kaalaman ng ating mga tagapanood, ang PMS po ay isa lamang sa SSO attached bureau na gumagabay at tumutulong sa ating ARBs. So ano po ba ang layunin ng Project Empowering and Building Resilient Agrarian Reform Communities and Enhancing Sustainability, ang haba o ang tinatawag bilang acronyms ng EMBRACES. Masasabi po ba natin na ito ang yayakap, quote-unquote, sa mga kaukulang pangangailangan ng ating ARBs? Magandang tanong yan na actually in a nutshell, dahil medyo progressive time, ang objective ng project ay to not only increase the income of our farmer earners, but to introduce in a nutshell yung mga climate smart agriculture. Ito po ay yung mga pag-introduce ng organic farming, pag-introduce ng rainwater collection, pagdadalhin ng mga
rain resistant, flood resistant type na binhi ng palay, o drought resistant na binhi ng palay na it can withstand, no? Alam po natin na tayo po ay taon-taon binabayo ng iba-ibang klaseng bagyo. So, ang hangarin ng Project Embrace is not only to increase the income of our farmers, but to teach as well, no, the farmers and the community of what we call the smart, climate smart agriculture. Kumbaga ito yung mga mechanisms po na kayang harapin, no, yung pagpapapalit ng klima. Oo, lalo ngayon, climate change, extremes, Yes, di ba? tsaka- 2 years ago, drought, tapos ngayon naman puro pag-ulan. So parang ano ito may kinalaman sa season dito, lalong-lalo na iba-ibang season na nararanasan sa Pilipinas as a tropical country. So talagang sa tingin natin pala, Director Von, makikinabang ang ating mga ARBs dito. At ito ba'y naumpisahan na o magsisimula pa lamang? May target na ba tayo kung sino yung unang parang sa pilot natin ito? Implementation? Tama po, Dr. Eric. Kahapon lamang po ay nagkaroon na ng finalization, no, ng mga terms of reference, no, between DAR at ang ating partner NGO o GGGI, no. May mga inayos lang po tayo dito ng mga terms of reference. Ito po ay objective po nating implement po ito sa Mindanao, no? Sa parte ng Mindanao. At ito po ang deadline, no? Ang submission po namin dito ay mga second week of March. So kasi po may particular fund po tayo na itatap. Okay. Na sa tulong po ng GGGI. At ang as far as GGGI is concerned, or yung Global Growth, Global Growth Inc., ay gusto nila i-limit po natin within the island of Mindanao. So magandang balita po yan para doon sa ating mga ARBs. Yan po sa bahagi ng Mindanao, meron na po kayong makakaagapay sa inyong mga problema, lalo na sa panahon ng taniman, at nagkakaroon tayo ng malaking suliranin sa ating klima. Anyway, going dun sa iba natin pa mga katanungan, Director Von, dun po sa ating mga kauso na ngayon ay nakasubaybay sa atin, hanggang alas 2 po kami, ngayong hapon yung mapapanood dito po sa Agrarian Support Services na Facebook page. Director Von, dun po sa larangan ng tinatawag natin na modern technology, dahil alam naman natin, kailangan nagbabago ang panahon, nagbabago din ang application ng iba't ibang teknolohiya. At alam kong hindi rin magpapahuli ang DAR SSO sa pagtataguyod at pagpapahusay ng farming technologies, lalo na sa hangaring mapalago ang produksyon at kita ng ARBs. Higit po sa lahat, yung pagpapataas ng investment at employment sa tinatawag nating value chains. Ano po itong programang ito na parang ako personally, bago sa pandinig ko? Well, ito yung mga principles, no, sa ating incorporating within our mandate, no, sa pag-angat ng ating kabuhayan, ng ating mga ARBs. Sabi ko nga lang siguro with the advent of modern technology ay dapat ma-incorporate natin, no, sa ating mga value chains, yung from the time of production up to the time of marketing, we introduce modern technologies, no? Para maging updated ating mga magsasaka, because no country in the world has ever developed, no, in the sector of agriculture without incorporating modern technology. So I think dapat po iangat natin, i-level up natin po ng konti, no, na we veer away, no, from the traditional agricultural practices, no, at unti-unti nating introduce ang modern technology. Para hindi naman tayo nahuhuli. Sabi nga nila, kailangan makomplement mo yung pangangailangan ng pagsasaka, at ganun din
yung kaalaman siyempre ng ating mga magsasaka. Alam mo, totoo yan, Director Von at saka Director Eric, bago ko maisingit ko lang. Kasi di ba nung nagpunta tayo ni Israel, Yes. nakakabilib na disyerto siya, pero nakaka-produce sila ng grapes na napakasarap. Sabi ko, pwede pala, pero disyerto sila. So parang yung mga ganun Modern lang, technologies. naisingit ko lang. Oo naman. At Oo, di ba, Director? siguro yun yung dahilan doon sa balita natin kanina. Kaya nagpunta din dito yung ambassador ng Israel, di ba? Israel, Maisingit ko lang, mai-segue lang. Ayun, so magandang ano yan, magandang hangarin at Actually, mabanggit ko lang dito, Eric, taika nga flash. Kaya nga po tayo, may isang initiative po sa kautusan din ng ating mahal na Secretary at Undersecretary niya na meron po tayong isinusulong na bagong app sa ARC mapping natin. Na kung saan meron po tayong kausap, yung na isang private sector provider na tutulungan po tayo sa agrarian reform community mapping by using modern technology. So pag na-map po natin yan by modern application, kahit na at the comforts of the room of the Undersecretary ni Ma'am Nina, pwede diyang ma-check yung conditions ng ating mga ARCs, ano yung mga interventions na naibigay na ng Department of Agrarian Reform, kaya pong ma-check ng ating mga principals po. Okay, alam nyo, eto maisingit ko lang. Total, pinag-usapan na rin natin yung modern technology. Ayoko pang umalis doon, di ba? Kasi alam niyo naman mga kauso, Director Eric, Director Von, trending talaga ang makabagong uri at pumamaraan ng pagsasaka sa bansa ngayon. Ito lagi ko itong naririnig kay Director Von. Yung ma'am, itong corporate farming. Ngayon, interesado ako, and of course, yung mga listener, ang mga viewers natin, maaari mo ba kaming bigyan, Director Von, ng konting kaalaman tungkol dito at kailan po ito? Nag-pilot na ba ito o magpa-pilot pala? Yes, ma'am. Actually, this is just a building up on the Pangasinan experience on corporate farming. Nakita po namin sa ilalim ni Governor Ramon Gico, III, na sa kanyang layunin na maiangat ang sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Pangasinan, ay inintroduce po niya itong tinatawag na corporate farming. At nung tayo po ay nasa lalawigan bilang kanyang special assistant, the governor, tayo po ay ginawa parang niyang focal person upang ma-launch itong program. At ako'y natutuwa na bagamat tayo po ay nasa Darna, ay nakita ko nag-level up na po ang corporate farming sa Pangasinan. In fact, I can proudly say that the province can be showcased as a model sa corporate farming. So in a nutshell po, ang ibig sabihin lang po ay di po ba ma'am, pag pupunta po tayo sa mga probinsya o kanayunan, mga karamihan sa mga lupa po ay may pilapil. Yes. Ang objective lang po nito, gusto ni Governor sa kanyang idea, ay tanggalin lahat ng pilapil, maging isang complete na 1 hectare or with a minimum of 1 to 10 hectares to a maximum of endless, kung ilan, 20, 30 hectares, na walang pilapil. Pero meron ng pag-uusap yung mga landowners. Siyempre alam na nila kung saan yung meets and bounds ng kanilang lupa. So para ang pagtatanim po ay sabay-sabay. So minsan ng taniman, minsan ng harvest, minsan ng irigasyon. At ang maganda po dito, organized po yung ating mga farmers na meron silang common agreement na kung ano yung kita ng bawat ika nga ay farm, corporate farm, makakapacitate po sila na makipag-transact, dahil sila mismo na ang kausap, hindi na po ang middleman. So magkakatulungan sila, ang pinaka-concept nitong corporate farming. Yes, ma'am. Tapos, kasi, ang kaakibat nito, ma'am, for it to succeed, inintroduce, isinama din po natin ang mga private sector. So it will be a public-private initiative. Ika nga,
tutulong, no, in terms of farm mechanization, in terms of yung mga palay, no, mga modern technology po ang ginagamit dito. In fact, naka-drone na po dito, ma'am, ang ginagamit. Drone seedling. Oh, wow. So talagang precise po ang bawat binhi. So exciting kasi lalo tigit. Diyan si Secretary Estrella, taga dyan sa Yes Pangasinan. Meaning to say, ano na to, Director Von, na proven and tested na dyan sa bahagi po ng lalawigan ng Pangasinan. Yes po. At kasama po dito, ma'am, Director Eric, if you may recall, kaagapay din natin ang MAC-BBM. No? Ito po yung initiative po natin dito sa DAR na pinamumunuhan po ng UPLB, University of the Philippines, Los Baños. At maganda ito, Director Von, pwede ring i-pattern ng ibang probinsya, Yes. ibang reyon, Yes po, ma'am. itong ginagawang corporate farming ngayon dyan sa Pangasinan. Yes. Okay. So, Director Von, alam mo dito sa aming program, meron kaming lighter side at bago ka namin tuluyang bitawan dito, babasa lang ako ng ilang mga chat ng ating mga tagapakinig. Kay Ma'am Jean Pecharo, good afternoon po, watching from PBDD Darpo, Agusan del Sur. Oy, thank Good you. afternoon, ma'am. Sige po, at alam mo, Director Bon, nung nakaraan, isinalang ko dito sa segment na ito, na tinawag naming Agri-Vibes, si Yusek Ninya. Ito yung tinatawag naming mabilisang tanong na may agarang sagot na walang paliwanag. Isang minutong tanungan, pero walang atrasan. Oh, wag aatras. Your time starts now. Question number 1. Naging bukal ka na sa lalawigan ng Pangasinan. Baliktarin po natin ang pagkakataon. Magiging isa kang maglalako. Anong arbor products ang gusto mong ilako dyan sa Pangasinan? Rice. Okay, lupa o pera? Lupa. Bibigyan ka ng pagkakataon na magpatupad ng bagong programa sa DAR. Ano ito? Bagong agricultural programs. Okay, ito naman, palay o mais? Palay. ARBs o complainant? ARBs. Okay, ito naman, sa lahat ng regional offices, sa tingin mo saan napadalas ang pagbisita mo? Siyempre, ma'am, yung region nyo, ma'am. Favorite arbor products? Favorite, pili. Wow, ARBs o kaibigan? ARBs. Okay. Kung may isang SSO program na gusto mong i-terminate, ano ito? TFC. Award o reward? Award. Gusto mong mag-viral, pauso o paandar? Pauso. Ito, final question, Director Von. Is kung isa kang ARB, magbubungkal ng lupa o magmaganda? Ma'am, Magbubungkal Magpapogi. ng lupa o magpapogi daw? wala na lupa. Okay. Alam mo, Director Von, maganda pa yung mga talakayan natin siguro sa mga susunod pang pagkakataon. Muli ka naming isasalang dito dahil alam ko, Kulang. ang division niya ay hatak na, hitik na hitik din Actually. sa iba't ibang programs. Pero having said that, ano ang inyong wisdom na may babahagi sa ating ARBs? Gayon din po sa hanay ng ating mga kasamahan sa field offices. Well, una-una, Dr. Eric, Yusek Ninya, ako po ay lubos na nagpapasalamat, no, sa kasama ko pong buong pamilya ng PMS sa inyong support, no. Masasabi ko sa ating mga ARBs, ang support service office sa leadership ng ating mahal na Undersecretary Ninya Taduran at sa gabay ng ating minamahal na Secretary Conrado M. Estrella III, we are as united as ever, no, to deliver the support services needed, no, sa ating mga ARBs. Asahan niyo po, kami po sa SSO, kasama po dyan ng BARBD, PMS at buong support service office ay magtutulong-tulong, no, upang maibaba at maiparating yung mga programa na gustong i-launch, ika nga, ng ating mahal na Secretary sa ilalim ni Undersecretary Ninya Taduran. Nako, with that, maraming salamat. Yes. And bago pala ang lahat, nako, ang aming lubos na pasasalamat kay Director Von Mark Mendoza
at kay Sarpo Susan Gambalan. Kasi nga po itong aming set ngayon, yung aming, itong inuupuan namin at ang aming table ay courtesy of Director Von Mark Mendoza. Kaya thank you very much for your support. Wala bang palakpakan dyan para kay Director Von? As always po. Mark. At kulang nga po itong oras na ito, Director Von, kaya dapat may part 2, may part 3, at marami pang episode na kasama ka dapat namin. Salamat po. So once again, Director Von Mark Mendoza, maraming salamat. Ang inyo pong napanood ngayon at napakinggan ay walang iba, kundi ang Director ng Project Management Service ng SSO, walang iba, kundi si Director Von Mark R. Mendoza. Malinaw na talakayan, mga programa at isyung sakahan, kaganapang may patutunguhan, mga kwentong DAR, tatalakayin sa Usapang Agraryo. At nagbabalik ang radar ng DAR at sa pagkakataong ito nais kong ipabatid na maraming kwento sa hanin ng ating ARBs ang kapupulutan natin ng inspirasyon. Nagiging tulay ito ng iba pa nating ARBs upang higit na magsikap sa pagtamo ng maunlad na pagsasaka at mayabong na kita. Ito ang dahilan upang ibahagi natin sa ating mga taga-subaybay ang segment na Kwentong Sapat. Sumubok at nagpunyagi, umunlad sa pagsasaka, nagtagumpay at nakilala. Sapat at kwentong totoo. Kwentong Sapat. Ating bisitahin ang isa sa mga DAR-assisted organization ng DAR Abra na katuwang natin sa implementasyon ng Partnership Against Hunger and Poverty sa May Pamutik, Biligan. Ako po si Richard Pisquesa, BD Chairman po ng Biligan Agriculture Cooperative. Ang pinaka-goal po talaga ng co-op po namin ay yung buy and sell po ng palay kasi yun talaga yung problema namin kasi dito yung mga member kung paano nila may benta yung mga produkto nila rito. Bilang tugon sa mga pangangailangan ng organisasyon, ang DAR Abra ay namahagi ng mga kagamitan at makinarya sa pagsasaka upang mas mapadali, mapagaan at mas maging produktibo pa ang kanilang pagsasaka ng palay. Ang organisasyon ay meron na ring rice mill na ginagamit kung dati kailangan pa nilang pumunta sa ibang barangay upang makapagpagiling lang ng palay. Aba ngayon, sila na ang dinadayo dahil na rin sa ganda ng kanilang serbisyo. Kompletos recados na sila dahil meron din silang multicam na ginagamit pang deliver ng mga bigas at lahat ng ito ay galing sa DAR Abra. Nung nagkaroon po kami ng opportunity na nailink po kami ng DAR, na-introduce po nila sa amin yung sa DSWD po. Yun, doon po nag-umpisa, doon sa dalawang bayan po na sinuplayan po namin ng bigas. Malaking tulong po sa amin yun kasi yung mga produkto po ng mga member po namin na kinonsolidate namin, doon po nanggaling yung sinupply po namin doon sa dalawang bayan na siyang isusupply po namin doon sa feeding program po ng PHP po. Nung natapos po namin yung sa 13th cycle, itong kasalukuyang taon po, binigyan na uli po kami ng yung pagkakataon uli na po sa yung para doon sa 14th cycle. Yung dalawang bayan po nung una, naging siyam na po ngayon at nadagdagan po yung supply po namin. Parang nag-times 3 po yata yung supply po namin doon sa feeding program. Para sa 14th Cycle Supplemental Feeding Program of Child Development Centers ng DSWD, nagkakahalaga ng 712,500 pesos o 475 na sako ng bigas ang kanilang natanggap na purchase order na kanilangang isusupply sa siyam ng munisipyo. Yung isang goal din po ng PHP na matulungan nila yung mga community-based organizations na siyang magsusuporta sa mga programa nila, yung hindi na sila kukuha sa malayo. Natulungan namin sila, natulungan din po nila kami. Ang sarap isipin na naaabot po naman namin yung goal po namin ngayong taon po. Kung
kung nasaan po kami ngayon, hindi namin po marating yung kung ano yung kalagayan po namin kung wala po yung DAR na walang sawang sumuporta po sa amin. Kasama ng mga magsasakang Pilipino, ang DAR patungo sa bagong bukas na nasagana. So, ayan po ang isa sa success stories ng ating ARBs. Sa mga susunod po nating episode, mas marami pang kwentong tagumpay ng ating beneficiaries na mapagkukunan ng inspirasyon at determinasyon upang mapabuti ang pagsasaka sa mga lupaing ibinahagi ng DAR sa kanilang hanay. Sumubok at nagpunyagi, umunlad sa pagsasaka, nagtagumpay at nakilala. Sapat at kwentong totoo. Kwentong sapat. At nagbabalik po ang radar ng DAR, gaya ng ating regular segment. Ihahatid naman po namin sa inyo iba pang patalastas o anunsyo ukol sa mga kaganapan sa DAR, lalo tigit sa Support Services Office. Ibabahagi naman namin sa inyo ang iba't ibang mga activities na maghahatid ng iba't ibang impormasyon. Mga anunsyo, kalatas at patalastas, kaganapan sa DAR, mga dapat abangan, ang paandar sa DAR. Okay, at Yusek Ninya, ang daming naka-line up ng mga activities. February 4, katatapos lang po ng ginanap na meeting, yung ating tinatawag na Committee on Anti-Red Tape o yung tinatawag nating CART. At syempre, on February 6, meron tayong National AVA Evaluation Committee Technical Working Group and Secretariat meeting sa FAPSU Conference. At nakatakda din pong idaos ang National Summative Assessment at ang ITEC Briefing. So, ngayong buwan din po ito ng February, kung hindi ako nagkakamali, February 26 to 29. Meron din tayo on February 20 na National Online Orientation on the preparation of the FY 2026 Agency Indicative Plan and Budget Proposals. At sa February 24, sasagawa naman po yung end of wrap-up session and terminal report writing for Links Farm. Ito po ay dito rin po sa bahagi ng National Capital Region. At syempre, on February 25 to 28, meron pong DAR, CY 2024 National Summative Assessment, and CY 2025 Direction Setting Conference. Syempre, mga DAR officials po ang a-attend dyan. At ito'y gaganapin sa National Capital Region. Oo, dito lang yan sa Metro Manila. At before anything else, gusto ibabalik ko munang natin. batiin yung mga nanonood sa atin. Kasi at saka yung mga nanonood ng pilot episode, salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Okay, batiin ko lang at yung mga messages ng ating mga kasamahan, mga ating mga taga-subaybay. Sabi ni Oliver Saunar Ibasco, hi Yusek and Director. Sabi naman ni John Gerald Buak, hello po, watching from Papsu Building, ground floor. Ang layo. Si Arbo Mercado naman, puro heart. Sabi ni Joey Lumerio, good afternoon, Dear Eric and Yusek Ninya. Hi, Tapos Joey. si Jason Magana, good afternoon po, Dear Eric and Yusek Ninya. Shout outs, ang dami talagang outs, to the Yuso. Alam mo, Yusek Ninya, ibabalik natin si Director Von. Yes, dapat. Dahil meron siyang special announcement na alam ko naman talagang inaabangan din ito ng ating mga kasamahan sa regional and provincial offices. May kinalaman ito, Yusek Ninya. Kung, di ba, lagi natin narinig mga gawad-gawad. Sikat na sa gawad, yung gawad urian. Pero alam niyo po, mga kauso, meron pong natatanging gawad award ang ating Support Services Office ng Department of Agrarian Reform. Ano to? Very prestigious na award ito na ibibigay po ng SSO or ng PMS, syempre. Sa pangunguna ng PMS. Sa pangunguna ng PMS at ang Bureau Director nito na si Director Von Mark Mendoza. Kailangan si Director Von ang magbigay ng detalye. Napakagandang balitang ito. Director Von? Yes, ma'am. Magandang hapon po ulit. Ma'am, actually, ang gawad na po ito ay spearheaded po ng ating sektor. Tayo lang po sa PMS at ika nga nag-prepare ng groundwork
but this will become a flagship, no, activity po ng ating pong support services under your leadership. Tama po si Director Eric, ma'am, na ito po ay isang gawad, no, na ating pong ibabalik, no, pagkat the last time po na naibigay po to was 2022, kung ako nagkamali, before the pandemic, na nung ating pong napag-aralan, sabi ko, kung meron mang award na dapat ibigay ay itong gawad agraryo, no? Dahil unang-una nasa ating pong sektor ang ika nga ang may I borrow the words, no, of the USEC, you know, the heart and soul of DAR. So since ang ating pong paparangalan ay ating mga ARBs na pututusin sila ang rason kung bakit po may Department of Agrarian Reform, marapat lang na dapat sila ay bigyan ng recognition. So, ating pong ibinabalik ng gawad agraryo na magkakaroon po tayo ng pagbibigay ng gawad sa ating mga ARBs, men and women ARBs for that matter, progressive ARBOs, at progressive ARCs, no? Abangan niyo po, no, maglalabas po tayo ng ika nga yung mga guidelines, no, in the coming weeks and months, at ito po ay magkakaroon ng ika nga parang soft launching, no, upang maipakalat, no, sa ating mga iba-ibang regions. So abangan po niyo yan, no. Iikot po kami ni USEC Nina at Director Eric, dahil ulitin ko nga po, this is a SSO flagship program, no, at sinuggest nga po ng ating mahal na USEC na gawin po to sa September, no, na i-timing po natin, no, sa buwanan ng kapiyastahan ng kapanganakan ng ating mahal na Pangulo at ng ating mahal na Secretary, because no less, no, that the ARBs, no, Agrarian Reform Beneficiaries, ang ating paparangalan. So, kaya nga kung mapalad sana, no, Director Von, mismo si Presidente ang mag-a-award, no, malay nyo. So, hindi natin alam kung mangyayari yon. We'll never know. At least, very prestigious ang award. At gusto kong tawagan ng pansin yung ating mga kasamahan dyan sa mga iba't ibang field office po natin, na siguro it's high time na lalo pa nating pagpursigihan ang ating mga gawain upang sa ganun, mabigyan naman din ng karampatang parangal ang ating mga pinagpapaguran sa araw-araw. Kaya kaabang-abang po ang ating gawad agraryo na yan ngayong taon dahil mas pinaigting po ito at talagang masasabi natin na parang ito ay level up din at siguro yung parang nasaksihan natin nung nakaraang taon yung sa Partnership Against Hunger and Poverty na meron din silang iginawad na mga parangal. Pero ito kasi sa mga stakeholders din, at saka sa mga regions na talagang nag-excel. So this time, ito mga ARBs talaga natin paparangalan, kaya abangan nyo po yan. Okay, so once again, Director Von, maraming salamat sa muling pagbalik at pagpapaunlak para mabigyan kami ng mga detalye na may kinalaman dito sa ating gawad agraryo. Salamat po sa pagkakataon, ma'am. Okay, salamat po, Director Von Mark Mendoza ng PMS. At yan po ang mga gawaing dapat nating abangan, lalo na sa mga kasamahan natin sa regional at field offices. Ito po ang magsisilbi nating guide para sa activities ng buong sektor sa mga susunod pang mga araw. Mga anunsyo, kalatas at patalastas, kaganapan sa DAR, mga dapat abangan, ang Paandar sa DAR. At yan po mga kausat, mga kapwa ko lingkod bayan, hindi lamang dito sa DAR, kundi maging sa mga kababayan natin na sumubaybay sa atin ngayong hapon. Pero bago yan, Director, bago tayo magpaalam kasi marami pa tayong oras. Yes, at merong message dito mula kay Maru Pahatis Harne, sabi niya, kwentong sapat is very interesting. Nakakatawa rin ang final question kay Director Von. Sabi naman ni Rodel Magalang, congratulations kahit late na ang pag-view ko. At sabi naman ni Nanette si Madriaga, mabuhay po ang DAR. Ayan, at alam mo, Iusek Ninia, nito mga nakaraang araw, marami din tayong mga dinaluhan na iba't ibang mga pulong na may kinalaman na rin para sa
development and advancement ng ating mga kasamahang agrarian reform beneficiaries. At kahapon nga, kung hindi ako nagkakamali, andito pa rin si Director Von. Kung natatandaan mo, Director Von, yung usapan natin tungkol sa card, yung ating mga compliances, talagang medyo, pag hindi ka magkukumply, talagang mawawala ka sa radar eh. Oo. Actually, habang ongoing ang programa natin, Director Von, Director Eric, tumatawag si Attorney Phillips ng Senado. Attorney Philip, mabalikan ka namin mamaya, baka urgent yung tawag na. Okay. Kasi sa Viber tsaka sa regular, pero hindi pa kita masasagot. Maya-maya po, mag-return call ako. Actually, yung binanggit natin kanina, nung kausap na natin si Director Von, yung tungkol dun sa condonation, ito yung para sa kapakanan ng ating mga ARBs din, ng mga ARBOs natin, siguro in the next few years, kung papala rin na makalusot ito sa sa mataas na kapulungan ng Kongreso, itong sa Senate natin, at balita nga natin, kinukonsolidate na nila yung version ng House at version ng Congress para pag nagbangga naman sila, sabi nga, ang balita nga, di ba, Director Von, isasalag ito sa plenary, nakapila na siya, para bago man magtapos ang 19th Congress, ay mailusot po itong batas na ito na may kinalaman po sa condonation. Ito yung mga pagkakautang, yung mga panahon pa ni Limahong, panahon pa ni Kopong-Kopong, mapapawalang visa na sa pamamagitan ng Condonation Act na ito. Wala po itong ipinagkaiba halos doon sa Emancipation Act na naglilinis sa lahat ng kautangan ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Ito naman yung sa lupa, yung sa emancipation, no? Yes. Kumbaga, sinegway lang ng ating mga lawmakers na naisipan talaga para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Kasi nga naman, malaking tulong ito kung mapapalaya sila sa kanilang pagkakautang naman doon sa kanilang agri-credit. Yes, at ito ay may mga bangkong pinagdaanan na hindi na sila yung nag-facilitate, kaya kailangan nilang maisettle ito. Pero yun nga, dahil nga kung isasabatas yan, tuluyan na silang ma-free up kung ano man yung kanilang mga financial obligations dito sa mga iba't ibang banking and financial institutions. Maliliberate sila. Di ba, Director Yes. Von? Alam ko si Director Von, kaya nga kanina na-mention niya, yung sa task force collection, kung alin yung Gusto na niyang niyang ma-terminate. i-close. Bakit yun? Director Von, kasi kanina, mabilisang sagot. Napakasakit sa ating party maningil, lalo na sa ating mga ARBs. So alam naman po natin na kasi ang masakit doon, Newsec, hindi naman po lahat ang rason na hindi nila pagkabayad pagwawaldas. No, karamihan is beyond their limitations or beyond yung sa kanilang circumstance. Halimbawa, dumaan yung pandemya, so imagine, walang kita. Dumaan ang bagyo, binagyo lahat ng kanilang mga pananim, so lugi lahat. At nagkatuloy-tuloy yun, nagkaroon ng ripple effect, kaya tuluyang hindi rin po sila nakabangon. So, napakasakit. Kaya sabi ko, kung mayroong programa sana ma-terminate, mahirap na yung maningil. Masakit sa loob, pero it comes with the territory, ika nga director. Pag hindi rin naman natin ginampanan yung ating tungkulin, baka tayo naman ang singilin. Actually, ito, total na pag-uusapan lang, na tama ka, Director Von, kung tutuusin nga wala sa mandato natin ang maningil, Correct. Kasi hindi naman tayo bangko. Correct. Pero since support services po, andyan kami para umagapay sa aming mga magsasaka. Pero ang ganda nung sinabi ni Director Von na masakit talaga for us na sisingilin mo yung wala naman na talagang kakayahan because nag-pandemic, pumutok yung bulkan, tapos bagyo, may lindol, binaha. Diba yung mga ganong mga kalamidad na beyond their control, wala pong nagnanais na mangyari yan. Pero dahil merong drought din, di ba? 2 years ago, nagkaroon ng drought. So yung mga ganong sitwasyon na malaking tulong po ito para sa ating mga magsasaka. But they have to remember also na despite those challenges, pagdating sa environment or mga man-made man yan, tuloy-tuloy naman ang binibigay na serbisyo ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan po ng Support Services Office. At yun nga,
umuunlad din yung kanilang mga sakahan, na itatawid ang magandang pagdaloy ng kanilang mga agricultural produce sa pamamagitan po yan ng mga farm-to-market roads, yung mga infrastructures. At nabanggit ko ang FMR, yan po ay under pa rin po ng Project Management Service. At sa tingin ko, Dervon, parang ang dami na nating mga na-complete na mga FMR kung hindi ako nagkakamali. Yes, kung inyong mamarapatin, ma'am, we have a total of completed projects of 264 FMRs at ongoing po ang 97 FMRs, no? Na may kabuuang 6 billion, no, pesos. So malaking ginawa po yan, Director Von, sa ating mga ARBs, lalo na yung kahit hindi natin ARBs kasi mga karatig yan ng mga ARCs natin eh. Tama po yan. Magiging maganda yung daloy ng kanilang mga produkto dahil nabigyan sila ng magandang daan para naman maibenta or mailapit sa merkado ang kanilang mga produkto. Yes, mabanggit ko lang, ma'am, and Director Eric, tayo rin po ay will be coming up with the coffee table book, no, ng FMRs upang maipakita natin sa ating mga kababayan, no, yung mga interventions in the form of the farm-to-market roads and kung paano nagkaroon ng impact, no, sa buhay ng ating mga komunidad at sa ating mga ARBs. Ayun. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pala ang pamamahagi ng ating department ng tinatawag nating FMR sapagkat sabi nga natin, sa patuloy natin na pamamahagi or pamumudmod ng land titles, kaakibat nito yung pagpapayaman ng lupain para nang sa ganun tumaas din yung kanilang produksyon at kita. So makakaasa ba, Director Von, yung ating mga ARBs, lalo na dyan sa mga nakikinig sa atin na tuloy-tuloy tayong magpo-provide sa kanila ng mga ganitong klaseng proyekto? Yes po, Director Eric. No? In fact, dagdag ko po dyan, no? Aside from the FMRs, tayo rin po ay nagpapamahagi ng mga irrigation infrastructure. No? Partner po natin dito ang NIA, no? O yung National Irrigation Administration. At under your din po, Bureau, di ba tayo rin po ay nagbibigay ng mga farm machineries and equipments. Okay. Yes, at marami na rin tayong mga naipamahagi ng mga FMEs, yung mga tinatawagan nating farm machineries and equipment. At sa tingin ko naman ay naging malaking contribution ito sa agricultural produce at sa agricultural income ng ating mga ARBs. At ito nga yung isa sa mga pangunahin natin na mga programa na patuloy naman natin na ibinibigay sa mga rightful beneficiaries po natin. Correct. Alam mo, Director Eric tsaka Director Von, tama kayo doon kasi ang iba naku-confuse. Akala nila ang DAR, pareho lang sa DA, magkaiba po yan. Kami sa DAR, kaya nga po agrarian reform, kami yung nagbibigay sa kanila ng lupa. And hindi lang sa land distribution kami, after the land distribution, dyan na po pumapasok ang support services office kasi hindi naman pwedeng nakatiwangwang lang, binigay namin yung lupa sa mga magsasaka, doon na po nagtatapos. Kailangan bigyan namin sila ng support services tulad nga ng farm machineries and equipment, post-harvest facilities, meron din pong FMR, so farm-to-market roads na tulong natin, mga seedlings, etc. And fertilizers na itutulong natin sa ating mga magsasaka. Okay. So, Kulang ang oras na naman natin. Thank you once again, Director Von, at sa atin pong mga viewers. Maraming salamat po sa inyo. Asahan po ninyo na mas marami pang kwentuhan ang ihahatid namin sa inyo dito sa Radar ng DAR. Ito po ang kauna-unahang online show ng DAR na tututok sa lahat ng mga kaganapan sa ahensya, lalo na sa Support Services Office para sa kapakinabangan ng ating ARBs. Okay. At maging bahagi po kayo ng aming twice a month na talakayan at kwentuhan dito sa Radar ng DAR sa ating regional at field offices na nagnanais maiparating ang kanilang mga gawain. Huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe sa amin sa Facebook page na Agrarian Support Services. Pero bago ang lahat, pasalamatan din natin yung ating team, production team.
Andyan si Brian Dalma, si Aaron Fetezanan, Fetezanan, si KZ Cruz, si si Rolly Diaz, si Carl Aviles, si Carl Aviles, si Rina Sojoy Christopher Villarreal, Enriquez, Attorney Bampera, si Chris Enriquez, si Rachel Locinario, si Ma'am Beth Magno, Ma'am Beth Magno, belated happy birthday kahit super belated si Ma'am na. Susan Gambala, si Gerald Buwak at saka si Rio Francisco. Kasabihin ko sana Diaz eh. Oo. Uy, si JC, pasalamatan din natin. At syempre, meron kaming munting regalo sa aming panauhin ngayong hapong ito. Pero later na daw natin ibigay. Mamaya na namin ibibigay. So, hanggang sa susunod po nating episode, lagi po nating tandaan, huwag maging kontento na maging benepisyaryo. Hangarin po natin na darating ang panahon na isa rin kayong negosyante. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, dadaloy ang kaunlaran sa kanayunan patungo sa mas maunlad na bansa, sulong agraryo para sa bagong Pilipinas. Magkita-kita po tayong muli dito lamang sa Radar ng DAR! Sumainyo ang isang oras na talakayan at kwentong sakahan. Mga isyong bihirang marinig, kwentuhang may katuturan. Usaping binibigyang linaw, tinutukan sa Radar ng DAR.